Okay mga sir, so meron tayo ditong motor na binababa sa pickup. So galing pa to sa Lucena City. So pinull out ito ni sir doon sa shop kasi ang hatol sa kanya is papalitan na siya ng ECU. So ngayon nag-decide si sir na dalhin dito sa atin. And then check natin ito mamaya kung ECU ba talaga yung problema nito. Okay, so meron tayo ngayon ditong Mio gear. So ang issue nito, so hindi siya nag-start. So dinala na lang ito sa akin, so sa atin, so sinakay na lang ito sa pickup para lang madala dito. So ang issue nito, ayaw niyang mag-start. Okay? And then, galing na pala, natanong natin yung mayari, so nakwento sa atin, galing na pala ito sa ibang shop. So, ang una daw pinapalitan sa kanya, battery, ayan, bago pa nga naman, may plastic pa. And then, pinabili rin siya ng bagong spark plug. Tapos, nung ayaw na umandar, so, ang pinabibili naman kay sir, yun ang pangatlong diagnose niya, ang medyo mahal. Kasi, ECU na yung pinapapalitan sa kanya. Yan. So, kaya, napagdesisyonan ni sir na dalhin dito sa shop. And then, ginawa natin, pagkadala, so, iniska natin. Yan, tapos tiningnan natin kung ano yung error niya. So punta tayo sa read fault code. So fault code niya, so dito naka-register lang niya na sira ay the main injector is open or shorted. So yan muna ang ating i-check ngayon. So diyan tayo magpo-focus. So tatanggalan natin yung upuan, check natin yung kanyang linya ng injector. Yan. Okay? So tanggalin ko lang tong upuan niya and then update ko kayo mamaya. Okay, update dito sa ginagawa nating Mio gear. So yung kanyang lumang injector, kasi iniska natin siya, nakalagay ay shorted na yung kanyang injector. Tsaka mapapansin nyo yung dulo ng injector niya, parang pinukpok, nakayupi. Yan, kung mapapansin nyo, kung kita sa camera. Hindi ko alam kung ba't yan, naging ganyan yan. Kasi kung nilinis lang yan, hindi dapat yupi yung gitna niyan. Yan. Okay. So ginawa natin, nilagyan natin siya ng bagong injector. So bago na yung injector niyan. And then tinry natin siyang, so ipagka-scan natin, so wala na yung short niya. O hindi na siya, wala na sa fault code niya yung injector. So ibig sabihin okay na siya. And then tinry natin siyang start. Ayaw pa rin niya mag-start. Ngayon, nag-testing tayo ng compression. So ginamitan natin syempre siya ng compression tester para malaman natin kung siya ay loose compression or hindi. Ano. So kanina nasa compression lang yan, nasa 25 to 30 PSI lang. Kaya nagduda tayo ng pwede siyang valve, singaw sa valvula o kaya yung malaki na yung gap ng kanyang piston ring o kaya naman yung mismong block niya ay maluwag na. So ngayon, binuksan natin, kaya nag-decide tayong buksan natin yung kanyang cover, yung cylinder head cover niya. Okay. So yan yung nakita namin nung pagka-open namin nung kanyang cylinder head cover. So ngayon para sa mga magtatanong kung bakit umangat or kumalas yung kanyang timing chain, kasi nakatama naman yung kanyang timing chain guide, kung makikita nyo sa camera. So yan, nakatama siya doon. Tapos sa taas, yung sa taas niyang timing chain guide, so nakatama rin naman. Yan. Ayun no. So sakto siya, nakalinya dito sa timing gear. So ibig sabihin, so pag nagkaganyan, so malamang anong isa lang pwede maging dahilan niyan, malamang yung kanyang timing chain tensioner ito. Ito nasa ibabaw na to. So malamang yan nagmalfunction na o hindi na tumutulak. Kaya anong nangyari, yung kanyang chain sa loob, imbis na mahigpit siya, may tension sapat sa kanya sa ibabaw, nangyari dahil wala nang tension sa ibabaw, so pumagpag na siya sa loob. So dahil doon lumuwag na siya, pwedeng pag-angat niya or kakaalog niya, pwedeng tumalon yun dito sa kanyang timing gear. Yan. Okay. So ngayon gagawin namin, try namin muna siyang i-timing ng bago. Tapos try namin siyang i-start kung magiging maayos na yung kanyang compression at saka kung mag-i-start na yung kanyang motor. Okay? So ayan, update na lang namin kayo mamaya. Okay, tip lang para dun sa hindi pa alam. So, syempre, yung iba alam na rin yung technique na to. So, para lang doon sa mga gusto mag-DIY na kung paano malaman nyo kung sira na yung inyong tensioner nang hindi tinatagkal mismo doon sa inyong makina. So, tagkalin nyo lang yung cover nya. So, sa mga Yamaha, kalimitan, rubber lang. Ito, ganito. So, sungkitin nyo lang yan, tapos tagkalin nyo. And then, kuha kayo ng flat screw na maliit. Yan, ganito. So, flat screw lang to na maliit. And then, saksak nyo doon sa pinagtagkalan nyo ng goma. Yan. Tapos, ikot nyo lang ng clockwise.
So dapat pag bitaw nyo niyan or pag nirelease nyo, dapat iigkas siya. Pupunta siya pa counterclockwise. So ito kahit anong pihit ko, yan, clockwise man or counter. So hindi na bumabalik yung screw. Yan oh. So kung saan siya kupihitin, so naka-steady lang siya doon. So dapat kung ayos pa yan, so laging i-release niyan pa counterclockwise. Yan. So ibig sabihin sira na talaga yung tensioner. So yan yung naging dahilan. So tama hinala natin, yan yung naging dahilan kung bakit tumalon yung kanyang timing chain. Yan. Okay, so ngayon papalitan natin itong kanyang timing chain tensioner. Okay. Okay mga sir, so natagkan na natin yung kanyang timing chain tensioner. So pakita ko lang sa inyo na sira na talaga siya. So lagyan lang natin ng maliit na flat screw. So iikot ko siya. Yan, so yun yung pinakaluwag niya. And then pag hinigpitan natin siya, so kahit nandiyan sa gitna siya, pag nirelease natin, dapat babalik ito. So mapapansin nyo, yan pati oh. So yan yung naging dahilan kaya di siya nabalik. Yung spring niya ay bumitaw na. Yan. So ito yung naging dahilan kung bakit tumalon yung timing chain ni sir. Okay. So ngayon papalitan natin yung original na Yamaha na timing chain tensioner. Okay. So pwede pa sana ito i-repair, pero para masigurado, so palitan na lang natin siya ng bago. Okay. So yan, kasi baka pag nasira na naman to, so tumalo na naman yung timing chain tensioner ni yung timing chain ni sir. So mas maganda palitan na lang natin siya ng bagong tensioner. Okay? Okay. So ipakita ko lang din yung pagkakaiba ng maayos na tensioner dun sa sira na tensioner. Okay? So pag ito kasi iniikot ninyo ng clockwise, tapos hindi pa ninyo nasasagad sa pinakadulo, pag hinilan nyo yan, dapat ito babalik sa taas. Yan. Okay? So isa pa. So sagad natin naman ngayon sa pinakandulo niya sa ibaba. Yan. So pag nag-stop na siya, so yan yung dulo niya. Pag inikot lang natin ng kaunti yan counterclockwise, tapos hinila natin tong screw, dapat ano yan, naangat. So try natin. Okay, so yan. So ganyan dapat yung tensioner. Okay, para maitulak niya yung timing chain guide, tsaka para magkaroon ng tension yung inyong timing chain. Hindi siya pagpag, okay? So yan. Hindi kagaya nito. So yan, kahit ikot-ikotin natin, so nagalaw lang siya pag inikot, pero pag ni-release, so para siyang manual tensioner. Yan. Okay, so papalitan na natin to. Okay, so update dito sa ginagawa nating Mio gear. So naayos na natin yung kanyang timing, tsaka naibalik na natin. And then napalitan na rin natin ng injector tsaka ng tensioner. Okay, so kaya try natin siyang start. So on natin yung ignition. And then start. Sira pala yung switch nito dito. So ito lang switch sa kabilang nagagana. So gamit ko kasi sa may pag yan. So try natin start. Yun. Yun. Okay na. Yan. Okay. So yun lang yung naging problema niya. Yung injector niya grounded na or sira na. And then yung kanyang timing chain tensioner sira na rin, kaya yung timing chain niya umangat dun sa timing gear niya. Okay. So okay na to, so pwede na natin tong ipakuha sa may-ari. So siguro off ko lang muna. So siguro kaya inakala nung dating gumawa na easy yung sira niya kasi pansin niyo na pag in-on ko to, so dapat kasi o-orange diyan yung logo ng ito sa part na to. So may logo diyan ng engine. So dapat o-orange yun ilaw. So siguro akala nung gumawa, kasi nga hindi na siya umiilaw dito, sisira na yung kanyang ECU. So pwede po kasing may kagaya nito. So yung ano nito, yung valve niya sa loob ay pundi na. Kaya hindi umiilaw yung kanyang logo dito ng engine kahit pag on. So yan. So wala siyang check engine, wala ring ilaw, hindi rin umiilaw. Pero siya ay umi-start na. So try ulit natin start. Yan. Okay. So yan. Pero hindi umiilaw yung kanyang ano. So ginamitan na lang natin siya ng diagnostic tool para malaman natin yung kanyang sira. So naubusan kasi tayo ng valve na kakasya dun sa dito sa panel niya. Kaya hindi na natin napalitan. Okay?
So, yung ganun kahalaga po yung pag may diagnostic tool ang inyong pinagpapaayusan. Kagaya nito. So, hindi lang umilaw yung check engine indicator niya dito. So, akala nung unang gumawa ay ECU na yung sira. So, kung napalitan man yung ECU niya, sigurado hindi pa ito andar kasi nga, yung kanyang timing chain ay hindi nakalagay dun sa kanyang timing gear. Or yung timing chain niya ay tumalo na. Okay? So, yun. So, okay na to. So, pwede na natin itong ipakuha dun sa may-ari. Okay, thank you for watching.